Alright, welcome back dito sa ating Autodesk Revit 2026. And nandito na tayo sa chapter 6. We have the datum plane and standard views. So allow me to open our last chapter. Chapter 5. So click open. And I'm going to save as project. And I'm going to rename chapter 6. And then click save. Alright. Dito sa chapter 6, we're going to discuss the following. We have the levels, plan views, grids, elevation views, section views, and scope box. And if meron tayong example na medyo maganda, we're going to discuss also the work plane and reference plane. Pero kung wala tayong masyadong application dito sa chapter 6 ng work plane at saka reference plane, i-discuss ko na lang yun sa chapter 7. Okay. Kaya let's continue. So we have now the plan view, level 1 of our two-story residence. And ang una natin gagawin dito ay lalagyan natin ng levels. At kung mapapansin nyo, nawala yung or hindi visible yung aking link CAD file because naka-hide yon. At kung gusto nyong i-reveal, pwede nyo i-click tong reveal hidden elements para makita nyo kung ano-ano yung mga object na naka-hide. And kung gusto nyo namang i-unhide, pwede nyo i-click yung link and then right click, unhide in view. So category. Yan. And then click nyo ulit yung reveal hidden elements to close. At ito na. Meron na tayong visual ng ating link CAD file. Okay, unahin natin yung level or levels. Ang levels natin, makikita natin dito sa architecture tab ng ribbon, and then dito sa may datum panel, ayun siya, naka-gray out. Bakit siya naka-gray out? Because kung babasahin natin yung tooltip, meron tayong shortcut na LL para sa level. So it adds a level to the model. It's either we use a section view or an elevation view. Kaya dito sa plan view, which is level 1, hindi tayo pwedeng mag-add ng level dyan. Kaya naka-gray out yan. Kaya ang gagawin natin, punta tayo dito sa project browser, and then i-open ko yung south elevation view. Double click. And kung gusto niyo ganito yung visual style ng inyong south elevation, pwede niyo i-click dito sa visual styles, and pwede niyo i-select yung shaded or consistent colors or just hidden line. Ayan, hidden line. And yung ating level of detail, nakaset sa fine, or pwede nyo iset sa medium or coarse. So iset natin sa fine. Okay. By default, meron tayong 2 levels. We have level 1 and level 2. Ngayon mag-a-add tayo ng 3 pa na magre-represent dun sa ating low roof, top of roof beam, at saka high roof. Okay. So, unahin natin mag-add ng levels, and then mamaya magmo-modify tayo. So, I'll just scroll out to zoom out, and then pan para maisentro yung ating model. And then, kung makikita nyo dito, babalik tayo sa ribbon, pwede na nating i-click or i-activate yung level tool. So, just click or type LL para sa ating level command. So, I'll click level, and then tingnan nyo maigi yung ating contextual tab. We have the plan views panel and then draw panel.
So, pwede tayong mag-create ng level through line or pick lines. And don't forget to check the create plan view. So, tingnan natin muna kung ano yung mangyayari kapag hindi naka-check itong create plan view. Okay, magkiklik ako ng random first point natin para sa level. So, I'll click over here. And then, hahatakin ko papunta dito sa kanan. And then, click for the second point. And then also, mag-a-add pa ako ng isa pa. So, pansinin nyo, if I reach the point dito sa bandang kaliwa, meron tayong mga tinatawag sometimes na listening dimension. Pwede kayong mag-type ng value dyan or pwede kayong mag-click randomly tapos i-edit na lang natin mamaya dun sa after natin maglagay ng levels natin. So, meron pa tayo natitirang dalawa. So, isa and then click. And then, I'll just cancel out, click modify, para ipakita sa inyo yung difference nung existing level na 1 and 2 at saka itong 3 and 4. Now, if you will notice, visually, magkaiba sila. Yung levels 3 and 4, kulay black yung kanyang, yung parang circle dito sa kanan, or yung indicators. So, level 1 and 2, kulay blue. Ang ibig lang sabihin nun, dun sa levels 3 and 4, wala siyang associated plan views. So, ang plan views natin, typically, tatlo. We have the floor plan or architectural plan, we have the structural, and then we have the reflected ceiling plan. So, papakita ko mamaya yon pagka nag-add ulit tayo ng ikalimang level natin. So, para lagyan ito, kasi kung titingnan nyo, level 4 at saka level 3, hindi nyo siya makikita dito sa project browser. Ayan. Level 1 and level 2 pa rin. So, para malaman nyo kung meron ba siyang associated plan view, titingnan nyo rin dito sa project browser. So, kung hindi nyo siya nakikita, yung levels 3 and 4, ibig sabihin, wala siyang or wala silang associated plan view or plan views. Kaya ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa view tab ng ribbon and then hanapin nyo yung create panel and then plan views. So click nyo yung plan view drop down and we have floor plan or architectural plan, we have the reflected ceiling plan, and we have the structural plan. So yun yung tatlong plan views natin. So ang kailangan lang naman natin is floor plan. So paki-click and then makikita nyo dito sa new floor plan dialog, we have levels 3 and 4 na walang associated plan view. Kasi, naka-check yung do not duplicate existing views. Pagka naka-uncheck to, magdi-display dyan again or also yung levels 1 and 2. So, hindi natin gusto yon, ayaw natin nang i-duplicate yung mga existing views. Kaya, hayaan natin naka-check yung do not duplicate existing views. So, I'll click level 3 and hold control or shift pagka isa-select kayo ng multiple views. And makikita nyo dito, floor plan. Ayan. So, levels 3 and 4. Click OK. And then, by default, pupunta kayo dun sa last level, which is level 4, para i-display yung kanyang plan view. So, mapapansin nyo na rin dito sa project browser, we have level 3 and level 4. So, i-close ko tong level 4, babalik ako sa south elevation, and also, kulay blue na yung ating indicator dun sa level natin, or yung level head. Okay, now, mag-add ulit tayo ng ikalima, bago tayo mag-modify ng level. So, if I scroll down, or pan, papaba, para may space ako dito sa taas, I'll go back to Architecture tab, click Level, or type LL, and then mag-specify ako ng first point dito. But before that, kung ayaw nyo nang maglagay ng plan view manually, pwede nyo nang i-check to. Create plan views.
Tapos, pwede din kayo mamili ng plan view types. So, ano ba yung mga plan view types natin? So, wag nyo kalimutang i-click yun kasi by default, naka-check silang tatlo. Yung reflected ceiling plan, at saka yung structural plan, at saka yung floor plan. What we need is only floor plan. So, hayaan lang natin na naka-check yung floor plan at naka-uncheck yung dalawang checkbox para sa ceiling plan at structural plan. And then, click OK. Tapos, pwede na tayo mag-click ng level natin. So, randomly dito, level 5, and then click. At, if we click modify to cancel out, ayan, kulay blue na rin yung kanyang level head. Now, kompleto na yung ating levels. I-modify natin yung kanyang elevation muna. Yung nakikita nyo dito. So, level 1, 0 elevation. Level 2, ang kanyang elevation is 3,000. Ang pagmamodify ng levels, madali lang. Just select the level or corresponding level na i-modify nyo. Ayan, select. And then, meron tayong mga parameters na naka-display dyan. I'll try my best to tackle one by one. But, unahin natin dito sa parameter ng elevation. So, click nyo tong 4,000. And then, type 3,000. Enter. Ayun. So, mag-a-adjust yung level 2 pababa kasi nabawasan siya ng value. And also, yung kanyang associated elements dun sa level 2, mag-a-adjust din accordingly, which is yung walls natin. Now, ang susunod natin is, pwede din kayong mag-modify using the temporary dimensions na nakikita nyo dito. So, tulad nito, we have 3,000, which is yun yung required. At pag sinelect nyo tong level 3, ayan, meron tayong mga parameters dyan. We have the drag the extents of the level in the model. Pagka nakita nyo to, pwede nyong i-drag to papunta dun sa existing level. So, hanggang may makita kayong dash line na kulay blue, ang ibig sabihin nun, malalock in doon yung inyong level or levels. Ayan. So, tulad nito, yung level 3, lock in na siya dun sa levels 1 and 2. Kaya pag ginalaw natin tong level 3 ulit, susunod na yung levels 1 and 2. So, ayan siya. So, galawin uli natin. Ayan. Now, ang gusto natin mangyari, pantay-pantay silang lahat. So, I'll click level 4. Then, drag natin doon. Pati yung level 5. Drag natin doon. Also, doon sa ating bandang kanan, yung level heads, pansinin nyo, pag sinelect ko yung level 5, meron ng dash line, which is nakalock na yung tatlo na to. Levels 3, 4, and 5. Pagka minove ko yung kahit isa sa kanila, papunta sa kanan, at nag-lock in dun sa levels 1 or 2, pwede ko nang i-release, and then, ibig sabihin, naka-lock in na silang 5. Ayan. Okay, so yun yung mga parameters natin na meron dito sa levels. And another thing, pag sinelect natin yung level 3, pwede nating i-modify yung elevation dito, yung parameter, or pwede din naman dito sa temporary dimension. So, ang level 3 natin ay magiging low roof. So, mag-add lang tayo, let's say, ng 1,500 dito sa 3,000. So, gagawin natin tong 4,500. So, subukan natin dito sa temporary dimension. So, I'll type 4,5, enter. Ayun. So, yan yung ating low roof. Hindi pala 4,5. Sorry. It should be 1,500 or 1,500. Enter. So, ayan yung ating low roof. And then, click nyo yung level 4. And, yung level 4 is magiging top of roof beam siya. So, magiging 6,000 naman to, yung kanyang elevation. So, kailangan 6,000 dito, and then dito, mag-a-add lang tayo ng 1,500 dun sa 4,500 para maging 6,000. So, another 1,500, enter, para sa top of roof beam. And then,
Yung last level natin is level 5. Ito yung high roof natin. So, high roof, mag-add lang ulit tayo ng another 1.5 dito. Let's say 1.5, enter. Yan na yung ating high roof. And then, click modify. And tingnan natin kung tama na ba yung ating mga elevations. So, 3,000 para sa level 2. And then, yung level 4, supposedly, ito yung top of roof beam, which is 6,000. Okay yan. At saka yung ating high roof, 7.5. At saka yung low roof, 4.5. Now, ang susunod natin gagawin dito is i-rename natin yung bawat nakalagay dyan. So, ang pagre-rename, simply click the corresponding level na i-rename and then click nyo yung parameter para sa pangalan niya. So, level 1, I will type 00 ground floor. And then press enter. So, meron tayong dialog box dito, confirm level rename. Would you like to rename the corresponding views? Ang ibig lang sabihin nun, i-rename nyo din daw ba yung dito sa project browser. So, subukan natin i-select yung no. At na-rename dito sa may south elevation natin, pero hindi siya na-rename dito sa project browser. Okay, so isang option yon kung ayaw nyo i-rename. Now, ang subukan natin dito sa level 2. Select natin yung level 2 dito sa project browser and then right click. And then, pwede din natin siyang i-rename, level 2. So, rename 01 second floor. Ayan, second floor and press enter. Now, would you like to rename the corresponding level and views? Dito, i-click natin yung yes para sumunod yung level 2 dito sa south elevation natin. Ayan, kung mapapansin nyo, 01 second floor. Now, ang gusto natin mangyari, for the sake of this tutorial, ay parehas yung nandito sa floor plans under project browser at saka yung nandito sa mga plan views or elevation views natin. So mamaya i-modify natin yung level 1 dito para nakasunod dun sa 00 ground floor dito sa ating view. Okay. Sunod natin yung natitira pang tatlong levels. We have level 3. Ang level 3 natin, paki-select and select nyo yung level 3 na parameter and then type 02 low roof. Enter. Tapos, puro yes na to para sa renaming. At mapapansin nyo dito, ayun, low roof sa may project browser. Level 4, 03, T, period, O, period. Ang ibig sabihin yan, top of roof beam. Enter. Tapos, yes. And then, panghuli, level 5, we have 04 space high roof. Enter. And then, yes. Ngayon, mapapansin nyo dito, sunod-sunod yan, except level 1. So, pwede na natin i-rename dito yung level 1. Select nyo yung level 1, right-click, and then rename. Tapos, 00 ground floor. Enter. So, hindi na siya nagtanong ng kung i-rename ba yung corresponding level kasi parehas na siya nung nandito sa ating south elevation view. Okay. Ang susunod natin dito is pag sinelect natin yung isang level, meron pa tayong mga parameters na makikita dyan. Halimbawa, kung gusto nyong wala dito sa kanan yung level head, ayan, yung level head, pwede nyong i-uncheck to
at i-check nyo yung level head checkbox dito sa kaliwa. So, pwede siyang pwede siyang nasa kanan or pwede siyang nasa kaliwa. Okay? So, I'll just stick to the default. Ayan, default. Now, depende sa inyo kung gusto nyo nasa kaliwa yung level heads at saka yung mga pangalan ng level. Now, if I select all of the levels, ayan, or kahit yung isa lang, subukan natin yung isa lang. Tapos, kinlik natin yung edit type. Meron tayong teka lang, i-close ko lang. Tapos, kailangan natin makita yung dito sa kaliwa. Medyo ilapit siguro natin ayan. Then, ayan. Basta nakikita ko tong checkbox na to. So, select nyo yung kahit anong level. Punta kayo sa properties palette. Meron kayong mga instance properties dyan na pwedeng baguhin. Pwede ring dito kayo mag-rename. At dito kayo mag-assign ng elevation values o kaya yung story above. Ayan, lahat ng mga hindi naka-gray out dyan, pwede nyong baguhin as instance parameter. Pero ang gagawin natin is yung type parameter. So, edit type. And then, dito sa graphics section, we have the different type parameter. We have the line weight, color, line pattern, symbol. Pwede nyo baguhin yan kung ayaw nyo ng circle. Ayan, pwede kayong mag-select ng no bubble or none. Depende sa inyo. Pero yung concern ko dito is itong symbol at end 1. So, naka-uncheck yon. Ayan, kung pagka lalagyan nyo ng checkmark and then click apply, ayan, makikita nyo dito, minsanan na lang yung paglalagay ng symbol or yung level head symbol. Tapos, pagka in-uncheck nyo naman yung sa end to default, click apply, and then okay. So, mawawala na siya dito. So, binigyan ko lang kayo ng option para kung gusto nyo minsanan na lang yung pagdilipat ng mga level head symbol, punta lang kayo sa type properties. Yan, type properties. Check nyo yung corresponding symbol at end 1 or end 2. And then click apply. Click OK. And then okay na. Pwede na kayong magtuloy. Now, babaguhin ko yung aking visual style into shaded para nang sa ganon, yung aking second floor walls kasi hindi siya naka-associate sa kahit anong level. So, ang gagawin ko, dito ko na siya i-modify. Kailangan yung aking top constraint ng walls dito hanggang dun lang sa top of roof beam. Ito. Sa 03 top of roof beam. So, ang gagawin ko, select ko ng crossing. Ayan, crossing selection, lahat ng wall. Para makita nyo dito, we have 20 walls. Ayan. Kailangan walls lang yung indicate dito na selected. So, walls. Tapos, pag punta ko dito sa constraints, hanapin ko yung top constraint. Nakikita nyo, unconnected. So, ilalagay ko lang siya hanggang sa level 03 top of roof beam. Ayan. And then, I'll move away at makikita nyo, ayan, nag-adjust na accordingly yung mga walls natin. And then, I'll press escape or click anywhere to deselect yung ating walls. And then, ang susunod natin, check pa natin yung ibang parameters. So, magse-select tayo ng isang level at kung gusto nyong i-move yan nang hindi sasama yung ibang levels, halimbawa, ganyan, pwede nyo i-click tong padlock icon para i-unlock at pwede nyo nang i-move independently yung ating isang level. So, ganun lang. Or, pagka binalik nyo uli, mag-i-snap uli siya doon para mag-lock. Ayun. Tapos, meron din tayong elbow. Halimbawa, hindi nababasa yung
levels natin nag-overlap, pwede nyo gamitin tong elbow. So, parang ganon. Pwede nyo i-modify yung mga grips niyan. Ayan. Depende sa inyong preferences or sa requirements. So, pwedeng ganyan. Now, kung gusto nyo tanggalin yung elbow, ipantay nyo lang to. Ayan. At mawala na. Okay? So, pantay natin dito. Ayan. So, okay na yan. Diretso na ulit. And also, yung ating isa pang parameter, meron pa ba tayo na missed na parameter? So, dito, ganun din. Halos kung ano yung nakikita nyo dito sa kanan, ganun din naman yung nasa kaliwa. Not unless naka-hide yung ating symbol or level head. Etong 3D na nakikita nyo, this is the extents. Pagka tiningnan natin yung ibang elevation view, halimbawa, punta tayo sa north elevation or ito yung pinaka-back natin, di ba? Ngayon, ang gagawin natin dito ay pansinin nyo kung gaano kalayo ito kung gaano kalayo yung mga names dun sa walls natin or dito sa face ng wall na to. Ang gagawin ko dito is kiklik ko tong switch to 2D extents. Ayan, 2D. Tapos, i-move ko to independently. Ayan. So, pansinin nyo na i-move yung high roof malapit dito sa may tapat ng face ng wall na to. Pagbalik ko dun sa south, yung high roof natin hindi siya gumalaw. Ito, yung high roof natin dito sa south elevation. Kasi yung 2D extents natin, itong 2D extents na to, para lang dito sa north elevation view. So, hindi siya magte-take effect dun sa ibang elevation view natin. Sa south, for example. So, hindi siya magte-take effect dun. Kasi, naka 2D lang yung extent niya, hindi 3D. Now, kung ibabalik ko to, yan, babalik ko yan doon. Magiging 3D na siya. Pagka minove ko yan, i-unlock ko muna. Pagka minove ko to, naka 3D siya. Ayan, 3D. Pagka minove ko yan, and then bumalik ako sa south, check natin to So, naka 3D din. So, may ayun, dito pala nag-take effect sa kaliwa. So, ayan yung yung extent natin, ayan, 3D. Ayan. Pagka in-open nyo to or din-display nyo, ayan, yun yung kanyang changes. Kasi, opposite view yan, di ba? Yung south at saka north, magkabila yan, parang front at saka back yan, dun sa ating floor plan or elevation view. Now, kung gusto nating ipantay uli ito, pwede nating galawin dito sa south. Pagka ginalaw natin dito sa south, magla-lock uli siya dun sa kaliwa. Ayun, nag-lock. Pagbalik mo dun sa north, ganun din. Naibalik na rin. Ayun. So, yun yung kanyang, yun yung kanyang 2D at saka 3D extents. Yung 2D extents pala kanina, hindi natin nakita, dun sa south, dito sa gawing kaliwa. Ito pala yung pinakita ko, yung kanan. So, ang changes pala niya dito. Okay. So, malinaw na tayo dun sa mga parameters ng elevation levels natin, hindi pala elevation. Parameters ng levels natin or level tool. At ang susunod natin ay grids. Bago tayo pumunta sa grids, so i-close ko tong north. Bago tayo pumunta sa grids, ano ba yung mga gamit nung elevation or hindi pala elevation, levels natin dito sa project natin? Una, dinedefine niya yung stories, height. Tulad ng nakikita nyo dito, may mga values ng elevation. Dinedefine niya yon kung multi-story yung ginagawa niyong project. So, meron kayong ground floor, second floor, third, fourth, etc.
And then, nagsaserve din yon as reference planes dun sa mga gagawin yung elements or i-insert yung elements. Like for example, nag-insert kayo ng wall, i-associate nyo yung kanyang mga top constraints dun sa second floor, third floor, or kung ilang mang floors yung ginagawa ninyong project. At to summarize, mas organize yung project ninyo kung gumagawa kayo ng multi-story buildings. Okay? So, proceed na tayo dun sa grids natin. So, okay na tayo dun sa editing levels, yung mga parameters. Baka may na-missed pa ako. Check ko na lang. Pag may nakita ko na na-missed, i-mention ko na lang sa susunod na video. So, let's move on to grids. Okay, balik ako dito sa ground floor. Yung grids natin, sa ground floor lang tayo mag-a-add. And sa second floor, ayan. Kung mapapansin nyo dun sa ating grids, meron tayong ginawa dun sa CAD1. Susundan na lang natin yon. Mas madali kaysa sa magkikreate tayo from scratch. Okay? So, umpisa natin dito sa ground floor. At to continue, tingnan natin yung grids tool or grid. Ang grid ay makikita nyo dito, katabi lang siya ng level sa datum panel. We have grid, ayan. Or GR yung kanyang keyboard shortcut. So, pwede kang mag-create ng vertical, horizontal, or even radial grids dito. Tulad nung nakikita nyo sa tooltip. So, it places column grid lines in the building design. At to start the grid, kiklik ko to. And then, na-save as ko na ba to as chapter 6. So, isa-save ko lang ulit. So, ayun, yung reminder ni Revit na siguro mga 30 minutes or more na yung nakalipas. Okay, GR or click nyo yung grid at makikita nyo dito sa contextual ribbon tab. We have modify place grid. We have the draw panel. Pwede kang mag-create ng grid using line. Magdodraw ka ng grid. Pwede kang mag-create ng radial grid using arc. Ayan. Or using pick lines. At pwede kang mag-create ng multi-segment grid. At sa options bar, wala naman tayong halos parameters dito sa options bar. Meron ka lang offset. Pagka mag-create ka ng grid na nagre-reference dun sa isang specific or certain point. Now, ang gamit natin dito is line. Ito. Bago ako mag-select ng grids A, B, C or 1, 2, 3, i-demonstrate ko muna kung ano yung mangyayari kapag nag-create tayo from scratch ng grids natin. So, I'll click somewhere dito sa bandang kanan. First grid. Ayan, we have 1. Pero, para pare-parehas tayo, meron tayong rule dito sa Revit. Pwede nating i-adapt. Pagka vertical grids daw, kailangan alphabet or ABC. Pagka horizontal grids, numbers or 1, 2, 3. Okay? So, nakasunod naman yung ating grids, numbering at saka lettering dun sa ating nilink na CAD file. So, wala tayong magiging problema. Okay. So, pag click nyo dito, ang unang grid na makikita nyo, zoom in ko lang, is numbers. Yan. Sabi nyo, sir, kailangan pag vertical letters. So, no problem. I-click nyo lang yung second point para i-place yung vertical grid and then i-click nyo yung number 1 para mabago into letters. Ayan, letter A. So, click enter. Letter A. Ayan. And then, to continue, mag-click kayo ng random point dito sa baba. Ayan. Tapos, mapapansin nyo rin, meron siyang lock property. Ayan. Pagka nakita nyo yung dash line na kulay blue, pwede na kayo mag-click. At ang susunod na grid dyan, letter B. And then, ito, susunod, letter C. Ayan. Now, kung gusto nyong,
halimbawa, tapos na kayo sa vertical, magsuswitch na kayo to horizontal, pwede nyo i-click dito. And ang susunod dyan, letter D, which is hindi naman mali, di ba? Kasi ang susunod sa C, letter D. Pero ang kailangan nyo na ngayon, number. So, i-click nyo lang ulit, and then i-click nyo yung letter D para mag-switch kayo to numbers. Type 1 and then enter. And then sunod. Ayan, 2. And then 3. So, ganun lang. Yun yung by line. Ito, line and then from scratch. Now, how about if we use this one, pick lines? Ito kasi yung gagamitin natin kasi meron tayong existing dito sa link CAD file natin. Okay. Ang tatandaan nyo dito sa grids, hindi pwedeng madoble yung letter A, number 1, etc. So, wala dapat dalawang grid A, dalawang grid 1. Hindi po pwedeng ganon. Subukan natin ha. So, i-click ko tong pick lines. Ayan, pick lines. And then, I'll click this line para sa letter A. Ano sa tingin nyo yung susunod na number or susunod na letter dito sa pag kinlik ko dito? Is it number 4 or letter D? So, kung ano yung huli na in-input nyo, which is number 3, susundan nyo lang yun. So, pagka-click ko dito, yan, click. So, number 4, yan. Ngayon, kung gusto nating i-type yung A dyan, click mo yung 4, type A, enter, mag-e-error. Ayan, magdi-display dito sa baba. So, the name entered is already in use. Enter a unique name. So, I'll click cancel. Hahayaan ko muna siyang number 4. And then, I'll click modify. Kasi hindi natin kailangan pang ituloy yan at alam naman natin yung mangyayari. Saselect ko yung lahat ng grids dito. And then, I'll click delete. Tapos, ma-modify ko to. I'll type A. Enter. And then, pagka nag-create ako ng another grid, I'll type GR. At gagamit ako ng pick lines. Ayan, pick lines. So, ito yung susunod kong ipipick. Ayan, yung letter B. Ito. Pwede nyo ipick to. Ayan, letter B. Kaya lang, tingnan natin kung saan magdi-display yung kanyang grid bubble. So, letter B. So, nag-display siya sa baba. So, letter B. Ngayon, para ma-demonstrate natin yung katulad dun sa level kanina, I'll just undo. I-undo ko lang to ha. Ayan, undo. Ang gagawin ko is click ako ng grid. Gagamit ako ng line. Para magsisimula din ako dito. Ayan. Papunta doon. So, ilalak ko doon. And, modify ko to as B. Mamaya, i-modify ko na lang yung number 4 as A. So, B. Tapos, susunod ko yung C. Gagamit ako ng pick lines. Yan, C. Tapos, line sa letter D. Letter D. Ayan. Tapos, pick lines sa mga natitira. F. E muna. E, F, G, H. Ayan. Tapos, dito, number 1, enter. Tapos, number 2, 3, 4, 5. Yung 6, gagamitan ko siya ng line. Wala dito. 1, 2, 3. Meron na nga pala tayong 4, ano? Okay. So, anyway, mamaya tayo mag-modify. So, click. At saka isa pang grid para sa 7. So, I'll just ito pala yung una nating modify ito. So, I'll just click this letter A, enter. 1, 2, 3. This is 4. Enter. This is 5.
enter, 6, enter, and then 7, enter. Now, so okay na yung ating grids horizontally at saka vertically. Ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin yung mga parameters dito sa grids. So, umpisa natin dito sa taas. Yung grid B at saka grid D, naka-elbow siya. Kasi nag-overlap siya dun sa grid C. So, click nyo yung grid B. And then, click nyo tong elbow. Add elbow. Ayan. Pwede nyong itapat dun sa existing. Ayan. So, ayan. Grid B. And then, itong D, select nyo. Add elbow. So, pwede nyong gamitin yung dash line para siguradong magkakatapat. And, ala na. Dalawa lang. At para naman sa horizontal, we have number 6 at saka number 7. So, unahin ko tong number 7. And number 7, and then followed by number 6. So, ayan. May guide naman. Pwede nyo itapat doon. Ayan, number 6. And, ayan. Kompleto na yung ating grids. Ngayon, yung parameters doon sa bawat grid, halos parehas lang naman doon sa levels natin. So, meron tayong checkbox para i-display yung bubble or i-hide yung bubble dito sa magkabilang dulo. Ayan. Kung gusto nyo naka-display both sides po pwede. Ngayon, yung ginawa natin kanina, diba, tinuro ko yung select nyo yung kahit isa lang pala, ano, kahit isang grid lang. Ayan, kahit isang grid lang. Tapos punta kayo sa edit type, dito sa properties, edit type, at check nyo yung plan view symbols end 1 at saka 2. So, click nyo yung checkbox na katapat nun. And then, click apply. Check natin kung makikita. Ayan, click apply. So, ayun siya. Diba? So, mabilis lang pag dito sa type properties. Now, if you don't want to display both sides na merong grid bubble, so, i-click nyo yung isa doon, click apply. Mali pala yung kinlik ko. So, again. So, ayan. And then, click OK. Ayan. Pagka maramihan yung gusto nyong baguhin, type properties. Ito. Pagka isa lang or isa dalawa lang, dito kayo pupunta sa instance properties. Ito. Okay? At ano pa ba? We have yung 2D at saka 3D extents. Ayan, tingnan natin. Kasi pag punta natin sa level 2 or sa second floor, tingnan nyo yung appearance ng ating grid bubbles or grids doon sa second floor. So, ayan. Ang gusto lang natin ay naka-display lang yung A at saka D. Diba? Tapos dito, naka-display lang yung 2, 3, 4, at saka 6. So, unahin natin. Ang technique dito, ganito. Kung gusto nating i-hide yung F, G, H, B, C, D dito sa vertical grids, dito sa second floor, ganito yung gagawin natin. So, punta kayo sa ground floor. Sa south elevation pala, sorry. Sa south elevation, ayan. Yung grids natin, visible din siya sa elevation views. Ayan. So, i-hide daw natin itong B, C, D at F, G, H dun sa second floor. So, ganito yung gagawin nyo. Yung B, C, D, kailangan hindi siya nakalock dun sa mga neighboring grids niya. So, i-unlock nyo muna. And then, yung modify grid by dragging this model end, ibaba nyo hanggang sa ilalim ng second floor. Ayan, ilalim. Itong
grip na to, ito. Basta ayun, nasa ilalim lang siya ng second floor. Ayun. Ganon din sa C. So, unlock. Baba nyo. Ayan. Ayan. Mamaya natin pagtapat-tapatin. So, D. Ayan. So, tingnan muna natin yung tatlo na yan. Balik tayo sa second floor. Ayan. Hindi na siya kita. Tama ba? And FGH. Subukan natin yung FGH. So, select natin yung age. Tapos, nahanap ko kasi yung yung magkakatapat silang lahat eh. So, unlock. Ayun, parang tulad niya, no? Nagkatapat doon. So, subukan ko munang i-off yung snap. Pwede nyo rin i-off yung snap kung nakakaabala sa inyo. O, ayan, tulad yan. So, FGH. Balik tayo sa second floor. So, ayan, di nakita, di ba? Now, yung A, kung gusto nyo itapat dito sa link CAD file, gagawin nyo siyang 2D extend. Ito. Naka 3D kasi yan eh. Pagka kasi naka 3D yan at ginalaw nyo, halimbawa, ayan, 3D, tapos ginalaw nyo, tinapat nyo dito, expect nyo na sa ground floor, ayun, magbabago yan. Ayan. Ayan. A at saka E. So, nawala siya dun, di ba? So, kung ibabalik nyo naman dito, yan, ibabalik nyo dyan, pantay-pantay sila, bumalik naman dito sa second floor. So, kung ayaw nyo ng ganon, gawin yung 2D extend. Ayan. Ayan. Para sa second floor lang to, yung gagawin yung modification dito. So, ganon din sa E. Ayan. Pagbalik nyo sa ground floor, ayun, same pa rin. Okay? At ang susunod nating i-hide dyan is itong 1, tsaka number 5 and 7. 1, 5, 7. Sige. So, hindi natin makikita dito yung 1, 5, 7 sa south elevation. Bago tayo pumunta sa east or west elevation, pagpantay-pantayin muna natin to. Punta tayo sa Manage tab, Snaps. Off muna natin yung snap. Ayan, SO. So, click OK. Pagpantay-pantayin natin tong ito siguro. Hindi niya ma-detect yung lock icon. Okay. So, what if and okay, snap. Yun, pantay-pantay. This one. So, I think pantay-pantay na silang 6. Ayan. Tama. Okay. So, I'll leave it that way. At punta na tayo sa east or west elevation. So, I'll double click east.
Ayan, east elevation. At yung numbers 1, 5, at 7, ibababa natin para hindi siya mag-reflect dito sa second floor. So, unlock. And then, baba nyo just below second floor. Pati yung number 5, unlock. Ayun. But dito, nag-i-snap ng nadetect niya. And number 7. Ay. Hindi pala natin na i-unlock. Ayan. And then, pagdating natin sa second floor, ayan, maayos na siya. Okay? Kung gusto niyo namang talagang pantay yung grids na nakikita nyo dito, yung natitira, dito sa may bandang kanan at bandang baba, gawin nyo siyang 2D para mai-edit nyo, mai-modify ninyo nang hindi na-apektuhan yung ibang view. So, dito lang sa particular view pagka 2D extends. Okay? So, ang susunod natin, we have, wala na tayong concern dito sa grids. Pumunta na tayo dun sa ating next topic. We have the elevation view. At bago pala tayo pumunta sa elevation views, ano ba yung mga karaniwang gamit ng grids? Yung grids, ginagamit talaga siya dun sa layout ng column. Since wala tayong column, pwede naman natin lagyan ng grid or grid bubbles yung ating floor plan. Nang sa ganon, pagka naglagay na tayo ng column, madali na lang. And also, pwede din naman siya maging guide dun sa mga faces ng wall natin. Kung in the event na tulad nito, wala pa tayong columns, pwede natin gamitin yung grids as reference dun sa mga wall partitions or dun sa mga pagkaka-divide ng ating mga rooms. Diba? Tapos, ano rin siya, mainam siyang guide sa paglalagay ng mga dimensions. Ayan, tulad ng nakikita nyo sa link CAD file, dimensions. And also, pag meron ng columns, mas madali nang i-locate. Kasi, halimbawa, punta ka lang dun sa grid A2 or 2A. Yung hanapin mo yung wall. Or column pala, hindi pala wall. Hanapin mo yung column sa grid 2A at verify mo kung tama ba yung size. So, ganong mga example or scenario. And also, wala tayong pag-a-applyan dito ng circular grids. Kaya siguro sa ibang video natin maidi-discuss yung circular grid or sa ibang project. At punta na tayo dun sa ating next na subtopic. We have the elevation views. By default, meron tayong 4 na elevation views. Ayan, we have the east, north, south, and west. Pwede nyo ring i-modify yan kung kinakailangan or base sa inyong requirements. Halimbawa, front, back, or rear, tapos left and then right elevation. Or right side and then left side elevation. Now, kung gusto nyo magdagdag ng elevation view, halimbawa, yung nakikita nyo kasi dito, parang pang exterior elevation view, di ba? Ayan. Yung labas lang ng bahay yung makikita. Now, what if kung gusto niyo tingnan yung elevation view sa loob ng bahay? Doon na tayo magdadagdag ng another elevation view. Halimbawa, dito sa bandang kitchen, di ba? Pag meron na tayong nai-add ng mga appliances dyan, furniture, or mga cabinets, countertops, paano yung magiging appearance kung gusto nating makita? Ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng another elevation view. So, ganito lang yon. Halimbawa, para medyo malinis tingnan, i-off muna natin itong, i-hide muna natin itong link CAD file natin, hide in view, category. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa view,
View tab, and then Elevation, and click natin tong Elevation. Ayan. Tapos, sa Contextual Ribbon, meron tayong Modify Elevation Contextual tab. We have Reference Other View. Ayan, pwede nyong i-check or uncheck yan. And Attach to Grid. So, hindi muna natin i-reference sa ibang view at hindi natin i-attach sa grid. Gusto lang natin makita yung part na to, ito. Yan, yung paglalagyan ng mga countertops, mga cabinets, etc. So, dapat yung elevation head natin nakaturo dun. So, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganon, at lalong hindi pwedeng ganyan. So, nakaturo dyan. Ayan. So, most likely ganyan. Pwede na mag-click. Yun. And then, click Modify. Tingnan natin kung ano ba yung makikita natin sa ganyang position. So, ang gagawin nyo lang, double-click nyo to. Ayan. Double-click para sa elevation view. Ang default niyan, elevation 1A. Pwede nyong i-rename yon kung kinakailangan. So, baguhin ko yung aking level of detail to fine at saka yung aking visual style to shaded. So, ayan yung aking elevation 1-A. So, kung gusto nating i-rename to, click and then right-click, rename. Halimbawa, kitchen elevation. Ayan, kitchen. Enter. So, alam natin na pag kinlik natin or sinelect natin yung elevation view na yan na kitchen, makikita natin yung appearance ng kitchen pagka nasa loob na tayo ng bahay. For example. So, ang nakikita pa natin dito or ang nakikita lang natin dito muna ay mga bintana since wala pa tayo sa paglalagay ng mga components na tinatawag. Okay? So, kitchen elevation. Balik tayo sa ground floor. Pag sinelect nyo tong elevation view dito, meron kayong option na baguhin yung kanyang orientation. Halimbawa, pwede nyo iselect dito or dito. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, hindi nyo siya i-hide nyo to. Ayan. So, the view kitchen will be deleted. Okay. For example, gusto natin yon. Tapos, delete din yan. Saka yon. Ayan. Pwede nyong i-explore kung ano yung mga gusto nyong bigyan ng view. Halimbawa, balik natin tong sa kitchen. Saka, yung banda rito sa kaliwa. Ayan. Ayan. Pagka kinlik nyo to, yun. Ito naman yung makikita nyo. So, ayan. Diba? Tama. And then, ground floor. Pagka sinelect nyo to, makikita nyo yung parang tawag dito, grip. Dalawang triangular grip. Pwede nyong i-adjust yung kanyang extent. Kung hanggang saan nyo gustong makita. Tama. So, kung gusto nyo makita hanggang dito lang or hanggang dyan, ano yung magiging appearance niya dito? So, walang gaanong makikita, di ba? Kumpara kung nakalabas siya hanggang dito. So, kita yung basta nasa loob siya ng box na yon, makikita nyo siya dito. Ayan, elevation 1D. Hindi pa natin re-rename yan. So, ground floor. And ito naman, so ayan yung kanyang extent hanggang dito. Siguro mas okay kung hanggang dito lang. Tapos, i-adjust natin hanggang doon. Tsaka, ayan. So, yan lang yung dapat nating makita, di ba? So, elevation 1A. Ito, 1A. Kasi binura nga natin yung kitchen kanina. So, yan yung elevation 1A na kanina kitchen. So, pwede nating i-rename yan later. Subukan nating i-rename ulit, kitchen. Bura na natin kasi kanina. Enter. At yung elevation 1D,
pwede nating i-delete ngayon kung gusto ninyo. Tama ba? So, select nyo lang to at i-uncheck nyo, madi-delete na yun. So, okay. Then, ayan, wala na siya dito sa project browser. So, yun yung ating example ng pag-a-add ng elevation views dito sa ating project. Aside from yung default na apat, north, east, west, and then south elevation. Now, ang susunod natin ay section views. Bago tayo pumunta sa section views, ano muna yung gamit ng elevation views natin? So, dun sa elevation views, essential siya sa mga facade design. Kung gusto natin makita yung result ng magiging bawat view natin or sa presentation ng bawat side ng project natin, left side, right side, sa likod, sa harap, diba? Tapos makikita natin yung mga pag-a-align ng mga window, diba? Nakita na ba natin kung pantay-pantay yung mga bintana natin sa south? Ayan, tulad yan. So magkapantay ba siya itong dalawang bintana na to at saka ito? So kung hindi pantay, pwede nating i-modify ngayon gamit yung napag-usapan natin or diniscuss ko sa chapter 5, diba? Yung mga modify or edit tools. Pwede nating i-apply yon. Halimbawa, dapat ba pantay itong bintana na to dito sa baba? So kung dapat pantay, makikita natin yon using our elevation views. So yun yung gamit ng elevation views natin. So pwede tayong gumamit ng modify tools, align. So kung dito natin i-align, tama yung nasa taas or tama yung nasa baba, o i-align natin. Yan. Yan, for example, ganyan. So pwede nating ma-verify kung tama ba yung mga window or door alignments. Tama? At saka yung mga facade design natin, kung ano ba yung appearance. So, yun yung gamit ng ating elevation views. Now, pumunta na tayo sa section views. Dalawa na lang yata yung natitira, section views at saka scope box. Yung work plane at saka reference plane sa mga susunod na videos na lang. Okay? So, another view natin, we have the section view. Balik ako dito sa ground floor plan. And then, balik ako sa architecture, not sa architecture, sa view tab. Ito, view tab. At ayun yung section view. Pwede din naman kayo pumunta sa quick access toolbar. Ayun, yung section view. So, section view, pwedeng i-click. And then, halimbawa, gusto kong mag-cut ng horizontal section dito sa between grid 2 and 3. Yan, sa pagitan yan. Magpa-first click ako dito sa kaliwa and then mag-move ako horizontally sa kanan. So, yan. At bago ko i-deselect yan, makikita nyo, meron tayong mga iba't ibang grips and parameters dyan. Pwede tayong mag-adjust ng tinatawag na far clip. Ito, far clip. Kalimutan ko na yung term. Far clipping, ayan. Far clipping, ito. Yan. Pwede nyo i-drag yan or baguhin nyo yung value dito sa far clip offset. Tapos, dito sa kanan at saka sa kaliwa, pwede ganun din. Ito, pwede nyo i-adjust to. Tsaka ito. At yung kanyang tail at saka head, ito. Yung handle, pwede nyo itapat din doon. Ayan. Ayan. Tapos, pwede nyo i-rotate, pwede nyo i-flip. Ayan, tingnan natin ha. So, tingnan muna natin yung default view ng nagawa nating section view. At, tingnan natin dito sa may contextual tab, modify views. Meron tayong split segment, size crop, as part ng ating section view. So, I'll click modify or click dun sa blank space to deselect. Para pumunta dun sa section view natin, ang gagawin nyo lang, i-click nyo yung blue section head, ito. Double click. At ayan na yung section view natin. So, baguhin ko yung aking visual style at yung aking level of detail. So, ayan yung section view natin.
Ngayon, balik ako sa ground floor. And bawasan ko lang yung aking tabs. Pwede kong i-click itong close inactive views. At pupunta ako dito sa properties or project browser. Ayun, nagkaroon na ako ng another branch dito, sections. I-expand ko lang and then meron tayong section 1. Double click. Now, dito sa section 1 or section view, meron tayong tinatawag na ito, yung kanyang crop view or crop region. Ayan. Yan yun. Pwede nating i-adjust yan. Actually, ayan. Yan. Tapos dito sa ano. Kung meron tayong gustong ipakita pa, at same yan dito. Ito. Ayan. Yung ating dinadrag kanina na grip. Parehas na yan. Tapos, subukan nating i-flip yung ating section view. Flip. Ayan. Tapos, balik tayo dito, section 1. So, iba na yung makikita natin, di ba? Yun. Napansin nyo ba? Iba na. So, if we flip again, ayan. Tingnan nyo maigi section 1. So, ayan. BCD, FGH. Pagka nag-flip tayo, section 1, ayun na, HGF, pabaliktad na ngayon. Kasi nag-flip tayo ng section view eh. Tapos, aside from flipping, ito nga, pwede nyo baguhin yung far clip offset. Ayan. Wag naman yung sobrang lapit dito sa ating section view label. Wala na tayong makikita niyan. Pagka ganyan, ayun, no? Pagka sobrang lapit. So, dapat yung talagang gusto lang natin makita na section. Ayan. So, hanggang dyan, siguro. Para more mas may sense yung ating pag-present ng section views. So, balik ako sa ground floor plan and then can we rotate the ayan, yung appearance. Hindi ito i-rotate yung appearance lang ito. So, yun. Ayan, pwede kayong mamili. Or pwede kayong pumunta dito sa type properties para mamili ng mga graphics natin, call out tag, section tag. Ayan, and then pwede kang mag-duplicate, 'di ba? So, ganon. Iwanan ko na lang sa inyo as exploration 'yun. And ang natitira na lang natin is section box. Sa section box natin, kailangan natin ng 3D view. So, save natin yung project. Ito na yung last topic natin dito sa chapter 6, section box. So, ayan. Halimbawa, meron tayong 3D view. Punta ako dito sa ground floor. And, i-open ko yung second floor. Maglalagay ako ng section box dito sa second floor. So, punta ako dito sa view, tab, section box or scope box pala, scope box. Yan, ito yung ating last subtopic dito, scope box. So, controls the visibility of datum elements, grids, levels, and reference planes in specific view. So, ang specific view natin ito, yung floor, second floor. So, click natin yung scope box. Ang sabi dyan, click to place first corner of scope box. So, i-click natin banda rito. And then, hanggang dito. Ayan. So, meron na tayong scope box. Ano ngayon yung magiging result niyan? Punta tayo dito sa 3D view. Ayan, default 3D view. Ayun yung scope box natin. Ayan. Ayan. So, pwede nyo siyang i-drag pababa or pataas. Ayan. Hanggang dun sa level ng wall natin sa second floor. Halimbawa, ganyan. Ayan. Hanggang dyan sa level ng second floor. Or gusto nyo medyo babaan pa. Ayan. Parang mahati yung mga bintana. Ayan. Subukan natin. Tapos, kung gusto nyo makita yung result nyan, i-deselect nyo yung scope box. Nasa 3D view tayo. Scroll down until you find scope box. Ito. Nakaset siya sa none.
Pero yung kaninang scope box natin is meron siyang pangalan na scope box 1. Select nyo yun and then move away. So ayan yung ating result ng ating scope box. So kung gusto nyo makita yung per floor, halimbawa ayan, sa second floor yan kasi dito tayo naglagay ng scope box sa second floor, ayan. So ayan yung result. Now kung gusto nyo medyo laki-lakihan yan, ang gagawin nyo, hindi nyo siya ma-edit ng ganyan na naka-activate yung scope box. So, ang gagawin nyo, iset nyo muna to sa none, at saka i-uncheck nyo yung section box. Yan. Pwede nyo na siyang lakihan kung gusto nyo. Halimbawa, hanggang dito, tapos lakihan ko doon, tapos doon. Yan. So, pwede nyo siyang actually i-adjust. Tapos, deselect nyo ulit, balik uli kayo sa scope box. Ayan, ganyan na siya. Diba? So, yun yung gamit natin ng scope box. At meron tayong default actually ng scope box or section box. So, kung gusto nating iselect to, halimbawa, balik ako sa second floor, ayan, select natin, and then, pwede nating i-delete actually, or pakita ko muna sa inyo yung visibility. Ito, views, visible, click edit. Sa 3D view, pwede ko siyang i-override na invisible. Ayan. Ito sa 3D view. So, pagka nag-set ako sa none, ayun, hindi na siya makikita. Hindi na siya mai-adjust. Not unless edit nyo uli dito na walang override, none. So, balik sa 3D view. Ito na ngayon siya. Ayan. So, may adjust nyo na siya uli. So, yun yung ating scope box. Ngayon, pwede nating i-explore yung section box natin. Ayan. Meron tayong default na section box. Ayan. Pagka sa section box, yun yung ginamit nyo, pwede nyo makita yung ayan, lahat ng possible cuts ng bahay. Ayan. Ito. Mas maganda, i-off na natin or i-delete na natin muna itong section box natin. Delete. Ayan. So, ayan yung ating default section box. Ayan. At pwede naman itong enough na to para sa makita natin yung mga loob ng bahay, sa second floor, sa ground floor. Ayan. Ayan siya. Ngayon, kung ayaw nyo nang i-display yan, punta lang kayo dito sa properties and then i-uncheck nyo yung section box. Ayan. Yan na yung kabuuan ng ating 3D view. Ngayon, kung gusto nyo pumunta sa per floor, may tuturo akong tip sa inyo. Dito sa may view cube, mag-right click lang kayo, orient to view, floor plans, and then piliin nyo kung anong floor yung gusto nyo, ground floor or second floor. So, piliin natin yung ground floor. Yan. So, meron ng meron ng section box or scope box yan. So, piliin nyo lang yung southeast or any isometric view. So, ayan, naka-orient na yung floor plan nyo or yung 3D view nyo sa ground floor plan. So, ayan, mas malinis siguro, Ngayon, kung gusto nyo ibalik sa dati, punta lang kayo dito sa properties and i-check nyo lang yung section box. Ayan. And that concludes our chapter 6. Yung ibang mga in-skip ko like work plane and reference plane, i-discuss ko na lang sa mga susunod na video. Kung hindi sa chapter 7, baka sa mga iba pang chapters ng ating Revit 2026. So, hanggang dito na lang guys, and thank you very much for your attention, and see you on my next video, chapter 7, Basic Building Components, part 2. Okay, goodbye.